Bersyon ng Senado na lang ang kailangan para sa panukalang gawing legal ang paggamit ng marijuana para sa mga malalalang sakit. Ngayong lusot na ang bersyon nito sa Kamara. May live report si Victoria Tulad. Victoria? Tina, sa botong 163 yes, 5 no at 3 abstentions. Lusot na nga sa third and final reading sa Kamara ang House Bill 6517 o ang Philippine Compassionate Medical Cannabis Act. Sa ilalim nito, magiging legal ang paggamit ng medical marijuana bilang gamot sa mga malalang sakit. Kabilang sa mga sakit na ito ang cancer, glaucoma, epilepsy, AIDS, rheumatoid arthritis at post-traumatic stress disorder. Sa panukala, napatunayang may beneficial at therapeutic use daw ang medical marijuana. Pero gagamitin lang daw ito bilang medicine of last resort. Kung hindi talaga epektibo ang ibang gamot, base na rin sa ilalabas na batayan ng Department of Health at Food and Drug Administration. Tanging mga rehistradong medical cannabis physicians naman ang maaaring magbigay nito sa pasyente. Layon din ng panukalang batas na palawigin pa ang pag-aaral tungkol sa medical cannabis. Isa si House Speaker Gloria Macapagal Arroyo sa mga nagsusulong ng House Bill 6517. Kamakailan inamin niyang gumagamit siya ng medical marijuana pain patch kapag nasa ibang bansa kung saan legal ito para mabawasan ang sakit na nararamdaman dahil sa problema sa kanyang cervical spine. Maging si Pangulong Rodrigo Duterte, sinusuportahan ang legalization ng medical cannabis. Kailangan pa magpasa ng Senado ng kanilang bersyon ng panukalang batas. Tina? Victoria, may target bang petsa kung kailan na nais ng mga mambabatas na mapirmahan itong panukalang ito? Tina, ang gusto ng mga mambabatas within this Congress. Pero sa ngayon nga, ang hinihintay pa natin ay yung bersyon naman ng Senado. Pero ang sabi sa atin ay nasa committee level pa lamang yung panukalang batas na naglalaman ng provision tungkol sa medical cannabis. Matatapos na itong session before sila mag-break for the elections. Hanggang Feb 6 na lamang ito. So hindi pa natin tiyak kung aabot sa target nila itong pagpapasa or pag-legalize pagsasabatas nitong medical cannabis. Tina? Victoria, nakonsidera ba dyan sa deliberasyon ng Kamara yung opinyon naman ng publiko tungkol dito? Oo, Tina, nakailang sessions din sila, nakailang meetings sila. At yung ibang mga in support naman dito sa panukalang batas na ito ay nagpunta pa mismo dito at nakipagkita kay Congresswoman o Speaker Arroyo para nga magpahayag ng suporta, magpasalamat sa kanya. At maging yung mga anti naman, Tina, ay kasama rin doon sa mga stakeholders na kinausap sa pagdadraft ng panukalang batas na ito. Tina? Victoria, gaano magkaiba o magkapareho yung bersyon ng Kamara at ng Senado? Ang pagkakasabi sa atin, Tina, yung nasa Senado, hindi siya talaga, kumbaga ay nakasentro sa medical cannabis. Isa itong health bill na nagtataglay lamang ng provisions tungkol sa medical cannabis. Itong nasa Kamara kasi na version, talagang centered lamang siya sa medical cannabis. Kaya hindi natin tiyak kung malayong-malayo ba yung provisions ng bills na nasa Senate ngayon dito sa nasa Kamara. Pero we can conclude na mas detalyado itong nasa Kamara dahil nga yung bill dito ay tungkol lamang sa medical cannabis ang taglay. Tina? Okay, maraming salamat, Victoria Tulad.